Sa mga huling araw na ito, lalong nagiging hayagan ang mga palatandaan na ang mundo ay unti-unting niyayakap ang kadiliman sa ilalim ng balat kayo ng sining at kultura. Kamakailan lamang, sa bansang Pransya, partikular sa makasaysayang lungsod ng Toulouse, isang nakapanghihilakbot na pagtatanghal ang sumakop sa mga lansangan. Tinawag itong The Gate of Darkness o ang pintuan ng kadiliman. Para sa marami, ito ay isang kamanghamanghang palabas ng teknolohiya at teatro, isang dambuhalang mekanikal na opera na nagpapakita ng galing ng tao sa paglikha. Ngunit para sa mga may matang espiritual at pusong nakaugat sa salita ng Diyos, ito ay hindi lamang basta palabas. Ito ay isang pagpapakita, isang ritual na isinasagawa sa harap ng libu-libong manunood na walang kamalay-malay sa espiritual na implikasyon ng kanilang sinasaksihan. Ang mga lansangan na dapat sana ay daanan ng payapa ay naging entablado para sa mga higanting makina na sumisimbolo sa mga puwersa ng impyerno, ang Minotaur at ang gagambang si Arian, at ang pagdating ng karakter na si Lilith na sa maraming tradisyon ay iniuugnay sa mga demonyo at kadiliman. Sa gitna ng usok, apoy at nakakabinging musika, tila ba binuksan ng impyerno sa lupa, at ang nakakatakot dito ay ang masigabong palakpakan ng tao. Ang tanawin sa Toulouse ay tila hinango mula sa mga pahina ng aklat ng pahayag. Isipin ninyo ang mga dambuhalang nilalang na gawa sa bakal at apoy, naglalakad sa gitna ng syudad habang ang mga tao ay nagbubunyi. Ang karakter ni Lilith na binansagang The Keeper of Darkness sa palabas na ito ay isang direktang representasyon ng isang espiritual na principality na matagal ng kalaban ng liwanag. Bakit kailangang ipagdiwang ang kadiliman? Bakit kailangang bigyang buhay ang mga nilalang na sumisimbolo sa takot, kamatayan at rebelyon laban sa Diyos? Ito ay isang malinaw na indikasyon ng kondisyon ng puso ng tao sa makabagong panahon. Unti-unti, tinatanggal ng kaaway ang pagkasuklam natin sa kasamaan sa pamamagitan ng pagbalot dito sa makukulay na ilaw at artistic expression. Kapag ang demonyo ay nagpakita bilang isang nakakatakot na halimaw, tayo ay tatakbo. Ngunit kapag siya ay nagpakita bilang isang obra maestra o isang cultural event, tayo ay pumapalakpak at kumukuha pa ng litrato. Ito ang tinatawag na espiritual na pagkabulag, isang sakit na laganap na sa ating henerasyon. Naaalala ko ang sinabi sa banal na kasulatan tungkol sa mga taong tatawaging mabuti, ang masama at masama ang mabuti. Sa panahon ngayon, ang pagiging makadiyos ay tinatawag na makaluma o panatiko, samantalang ang pagyakap sa mga simbolo ng kadiliman ay tinatawag na progressive o bukas ang isipan. Ang pagtatanghal na ito sa Toulouse ay hindi hiwalay na pangyayari. Ito ay bahagi ng isang malawakang pagkilos upang gawing normal ang okultismo sa ating lipunan. Mula sa mga seremonya ng pagbubukas ng malalaking palaro hanggang sa mga music video ng mga sikat na artista. At ngayon naman ay sa mga higanting papet sa lansangan. Ang mensahe ay iisa. Ang kadiliman ay narito at dapat natin itong tanggapin. Ngunit bilang mga anak ng liwanag, tayo ay tinatawagan na maging mapagmatsyag. Hindi tayo dapat madala sa agos ng mundong ito na unti-unting hinihimok ang sangkatauhan na sumamba sa gawa ng kanilang sariling mga kamay at sa mga imahe ng halimaw. Ang sabi ng Biblia ay malinaw na nagbibigay babala sa atin tungkol sa mga ganitong pangyayari. Sa aklat ng Efeso, tayo ay pinaaalalahanan na ang ating pakikipaglaban ay hindi sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadiliman sa sanlibutan ito, at laban sa mga espiritual na kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ang nakita sa Toulouse ay isang pisikal na manifestasyon ng labanang ito. Ang mga higanting makina ay simbolo ng mga principality o mga prinsipe ng kadiliman na naghahari sa himpapawid.
sa pagpaparada sa kanila sa gitna ng lungsod para bang inaangkin nila ang teritoryo, at sa pagsang-ayon ng mga tao, binibigyan nila ng legal right o karapatan ang mga espiritong ito na manatili. Ang pagsamba ay hindi lamang pagluhod at pagdarasal. Ang pagsamba ay pagbibigay ng atensyon, pagpapahalaga at pagmamahal. Kapag ang libu-libong tao ay nagtitipon upang humanga sa representasyon ni Lilith at ng Minotaur sa espiritual na aspeto, ito ay isang uri ng pagsamba sa kadiliman. Efeso versikulo 6 talata 12. Ang pagpili sa temang The Gate of Darkness ay hindi aksidente. Sa espiritual na mundo, ang mga pintuan o gates ay napakahalaga. Ito ang lagusan kung saan pumapasok ang impluensya, mabuti man o masama. Ang pagbubukas ng isang simbolikong may pintuan ng kadiliman sa gitna ng isang mataong lungsod ay parang pag-aanyaya sa mga puwersang hindi natin nakikita. Sa lumang tipan, makikita natin na ang Diyos ay napaka-istrikto pagdating sa mga imahe at idolo. Ipinagbawal niya ang paggawa ng anumang larawan ng mga nasa langit o sa lupa upang sambahin o paglingkuran, dahil alam ng Diyos na ang mga imaheng ito ay nagiging tulay para sa mga demonyo upang linlangin ang tao. Ang nangyari sa Pransya ay isang modernong anyo ng idolatriya. Hindi man sila lumuluhod sa harap ng mga makina, ngunit ang kanilang mga puso at isipan ay nabibighani sa kapangyarihan at takot na dala nito. Ito ay isang pagsubok sa pananampalataya ng mga mananampalataya sa Europa at sa buong mundo. Mananatili ba tayong tahimik habang ang mga lansangan ay pinupuno ng usok ng impyerno? Tingnan natin ang karakter ni Lilith na sentro ng palabas na ito. Sa mitolohiya at okultismo, si Lilith ay simbolo ng rebelyon, ng kahalayan at ng pagtanggi sa kaayusan ng Diyos. Siya ay madalas inilalarawan bilang isang demonyo ng gabi. Ang pagtatayo ng higanting estatwa o makina na kumakatawan sa kanya at pagpaparada nito ay isang direktang insulto sa kabanalan. Ito ay pagtataas ng bandila ng rebelyon. Sa panahon ni Propeta Isaias, nagbigay ng babala ang Diyos sa mga taong nagpapalit ng katotohanan. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa aba nila na tinatawag ang masama na mabuti at ang mabuti na masama, na inaaring liwanag ang kadiliman at kadiliman ang liwanag. Ito mismo ang ating nasasaksihan. Ang isang bagay na dapat sana ay kinatatakutan at itinatakwil, ang kadiliman at mga demonyo, ay ginagawa nilang libangan at sining. Isaias versikulo 5 talata 20. Ang epekto nito sa kaisipan ng mga kabataan at ng susunod na henerasyon ay nakababahala. Kapag ang mga bata ay lumaki sa isang mundo kung saan ang mga demonyo at halimaw ay bida sa mga parada at palabas, nawawala ang kanilang spiritual discernment o kakayahang kumilala ng tama at mali. Nasanay na sila sa itsura ng kasamaan kaya't hindi na sila natatakot dito. Ito ay bahagi ng estratehiya ng kaaway, ang desensitization. Kung hindi ka man niya mapapaniwala sa kanya, sapat na sa kanya na hindi ka na matakot o mandiri sa kanyang mga gawa. Sa Toulouse, makikita ang mga pamilyang may kasamang maliliit na bata na nanonood sa Gate of Darkness. Anong binhi ang itinatanim nito sa murang isipan ng mga bata? Tinuturuan silang ang kadiliman ay kahanga-hanga, makapangyarihan, at dapat ipagdiwang. Ito ay paghahanda sa mundo para sa pagdating ng Antikristo, ang taong tampalasan na gagamit ng mga kamanghamanghang tanda at himala upang linlangin ang marami. Hindi natin maiaalis ang katotohanan na ang teknolohiya sa likod ng La Machine ay kahanga-hanga. Ang engineering, ang artistry, ang mekanismo, lahat ito ay patunay ng talino na ibinigay ng Diyos sa tao. Ngunit, tulad ng nangyari sa Tore ng Babel, ang talinong ito ay ginagamit ng tao, hindi upang luwalhatiin ang Diyos, kundi upang magtayo ng monumento para sa kanilang sariling kadakilaan, at sa kasong ito, upang magbigay pugay sa kadiliman. Ang Tore ng Babel ay isang pagtatangka ng tao na abutin ang langit sa sarili nilang paraan, isang gawa ng pagmamalaki.
Ang gate of darkness naman ay tila isang pagtatangka na ibaba ang impyerno sa lupa. Pareho itong galing sa ugat ng kapalaluan at rebellion. Ginagamit ng kaaway ang talento ng tao na dapat sana ay para sa Diyos upang lumikha ng mga bagay na lumalapastangan sa Kanya. Sa gitna ng palabas, mayroong mga simbolo ng apoy, usok at mga pulang ilaw. Ang atmosfera ay sadyang ginawang apocalyptic o parang katapusan ng mundo. Para sa isang Kristiyano, ang apoy at asupre ay paalala ng paghuhukom, hindi ng kasiyahan. Ang paglalaro sa mga imaheng ito ay parang pagtuya sa Diyos na para bang sinasabi nila, "Hindi kami natatakot sa iyong apoy." Ngunit ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Kanyang pasensya ay mahaba, ngunit may hangganan. Ang kasaysayan ng Biblia ay puno ng mga kwento ng mga lungsod at bansa na bumagsak dahil sa kanilang pagmamalaki at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang Sodoma at Gomora, ang Babylonia, ang Nineveh. Lahat sila ay binigyan ng babala. Ang mga kaganapang tulad nito sa Europa ay nagsisilbing babala rin sa atin. Ang kontinente na dating nagpadala ng mga misyonero sa buong mundo ay siya ngayong nagiging sentro ng pagtalikod sa pananampalataya. Ang presensya ng Guardian of the Temple o ang Minotaur sa palabas ay may malalim ding kahulugan. Sa Biblia, ang ating katawan ay ang templo ng Espiritu Santo. Ang Diyos lamang ang dapat na tagapangalaga ng templo. Kapag naglalagay tayo ng ibang guardian o tagapangalaga, lalo na ang isang halimaw na kalahating tao at kalahating hayop, ito ay isang perversion o pagbaluktot sa disenyo ng Diyos. Ang Minotaur sa mitolohiya ay isang nilalang na kumakain ng tao, isang simbolo ng sumpa. Bakit ito ang gagawing tagapangalaga ng templo? Ipinapakita nito na ang templong tinutukoy nila ay hindi ang templo ng Diyos, kundi ang templo ng sarili, ang templo ng makamundong pagnanasa. Ang mensahe ay, kami ang may hawak ng aming kapalaran at ang aming tagapagtanggol ay ang puwersa ng hayop at bakal. Ito ay ang diwa ng humanismo na hinaluan ng paganismo. May mga nagsasabi na, sining lang naman ito at hindi dapat seryosohin. Ngunit alam ng sinumang nagbabasa ng Biblia na walang bagay na neutral sa mundong ito. Sabi nga ni Jesus, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. Ang sining ay refleksyon ng espiritu ng lumikha nito at ng espiritu ng panahong kinabibilangan nito. Kung ang sining ay nagpupuri sa kadiliman, ito ay dahil ang espiritu na naghahari sa likod nito ay kadiliman din. Hindi tayo maaaring maging bulag. Ang Diablo ay master counterfeiter. Gagayahin niya ang mga bagay ng Diyos, ngunit babaluktutin ito. Ang Diyos ay may mga anghel. Ang Diablo ay may mga demonyo. Ang Diyos ay may mga propeta. Ang Diablo ay may mga bulaang propeta. Ang Diyos ay may himala. Ang Diablo ay may mga lying wonders. Ang palabas sa Toulouse ay isa sa mga lying wonders na ito. Nakakamangha sa paningin, ngunit lason sa kaluluwa. Mateo versikulo 12 talata 3 pariya. Dapat nating itanong sa ating sarili, ano ang ating reaksyon dito? Tayo ba ay natutuwa? Tayo ba ay walang pakialam? O tayo ba ay nagdadalamhati at nananalangin? Ang tamang tugon ng isang Kristiyano ay ang manalangin laban sa mga kapangyarihan ng kadiliman at ipahayag ang liwanag ni Kristo. Hindi tayo tinawag upang makipag-away sa mga tao sa Toulouse, kundi upang wasakin ang mga kuta ng kaisipan na nagpapaniwala sa kanila na ang ganitong palabas ay mabuti. Kailangan nating gamitin ang ating sandatang espiritual. Ang panalangin ay mas malakas kaysa sa anumang higanting makina. Ang pangalan ni Jesus ay mas makapangyarihan kaysa kay Lilith o sa Minotaur. Sa oras na banggitin ang pangalan ni Jesus ng may pananampalataya, ang lahat ng tuhod ay luluhod, pati na ang mga tuhod ng mga higante na ito sa espiritual na kahulugan. Ang pagkahumaling ng tao sa dark aesthetics o madilim na sining ay nagpapakita ng kakulangan sa kanilang kaluluwa. Hinahanap nila ang transcendence
o ang pakiramdam na may mas mataas na kapangyarihan. Ngunit dahil tinalikuran na nila ang tunay na Diyos, bumabaling sila sa kung ano ang madaling maabot. Ang misteryo ng kasamaan. Ang kasamaan ay nakakaakit dahil ito ay ipinagbabawal at dahil ito ay nagbibigay ng ilusyon ng kapangyarihan. Ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Ang sabi ng Biblia, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo nito ay mga daan ng kamatayan. Ang daang tinatahak ng modernong kultura sa pamamagitan ng pagyakap sa mga ganitong palabas ay daan patungo sa espiritual na kapahamakan. Kawikaan versikulo 14 talata 12. Sa pagpapatuloy ng ating pagninilay sa kaganapan sa Toulouse, kailangan nating tignan ang mas malawak na larawan ng kasaysayan at propesya. Hindi lamang ito isang lokal na festival sa Pransya. Ito ay isang refleksyon ng espiritu ng ating panahon. Sa Biblia, madalas nating mabasa ang tungkol sa mga tanda ng panahon. Ang mga tanda ay hindi laging nasa anyo ng lindol o digmaan. Minsan, ang mga ito ay nasa anyo ng kultura. Kung paano nag-iisip, gumagalaw at sumasamba ang lipunan. Ang pagkamangha ng mundo sa Gates of Darkness ay nagpapatunay na ang sangkatauhan ay nasa yugtunan ng tinatawag na Great Falling Away o ang malawakang pagtalikod sa katotohanan. Dati, ang Europa ang sentro ng Kristyanismo, ang nagpadala ng mga misyonero upang ipalaganap ang ebanghelyo sa mga lugar tulad ng Asya at Aprika. Ngayon, ang Europa ay nagiging sentro ng makabagong paganismo kung saan ang mga lumang Diyos-Diyosan ay binubuhay muli sa pamamagitan ng teknolohiya at sining. Ang mga makinang ito ay hindi lamang metal. Sila ay mga modernong idolo na sumisigaw ng atensyon at pagkilala mula sa tao. Ang konsepto ng image of the beast o larawan ng hayop sa aklat ng pahayag ay isang misteryo na matagal nang pinag-aaralan ng mga eskatolohista. Bagaman hindi natin sinasabi na ang mga makinang ito sa Toulouse ay ang mismong hayop sa pahayag, ang prinsipyo ay naroon. Sa huling araw, gagawa ang tao ng isang imahe na bibigyan ng hininga upang ito ay magsalita at kumilos, at ang sino mang hindi sumamba dito ay parurusahan. Sa Toulouse, nakita natin ang mga tao na kusang loob na nagpupugay sa mga gumagalaw na imahe ng kadiliman. Hindi sila pinilit, sila ay naakit. Ito ang panganib ng panlilinlang. Ang Antikristo ay hindi darating na may sungay at pangil na nakakatakot. Siya ay darating bilang isang solusyon, isang kamanghamanghang leader, at ang sistema ng hayop ay magiging kaakit-akit sa mata ng mga walang espiritu ng Diyos. Ang teknolohiya na dapat sana ay neutral ay nagiging kasangkapan upang linlangin ang marami sa pamamagitan ng lying wonders. Apokalipsis versikulo 13, talata 15. Isa pang mahalagang aspeto na dapat nating himayin ay ang simbolismo ng gagamba na si Ariane at ang kaugnayan nito sa mga sapot ng kasinungalingan. Sa Biblia, ang sapot ng gagamba ay minsan ginagamit na metapora para sa mga gawa ng masasama na walang kabuluhan at marupok, ngunit nakakabitag. Ang pagpapalakad sa isang dambuhalang gagamba sa gitna ng lungsod ay parang pagsasabi na ang lungsod ay nasa ilalim ng kanyang sapot o impluwensya. Ang sapot ay simbolo ng bitag. Maraming tao ngayon ang nabibitag sa mga maling aral at pilosopiya dahil sa ganda ng pagkakabalot nito. Ang palabas ay tinawag na sining, kaya tinatanggap ito ng lahat. Kung tinawag itong satanic ritual, baka marami ang tumutol. Pero dahil binalot ito sa ganda ng engineering at musika, ang lason ay naging matamis. Ito ang tinatawag na subtlety of the serpent. Ang ahas sa hardin ng Eden ay tuso. Hindi niya direktang pinatay si Eva, kundi nilinlang niya ito sa pamamagitan ng pagtatanong sa salita ng Diyos. Ang paggamit ng apoy sa buong palabas ay mayroon ding nakakabahalang mensahe. Sa Kristyanismo, ang apoy ay simbolo ng Espiritu Santo, tulad ng dila ng apoy sa Pentecostes.
o kaya naman ay apoy ng paglilinis at paghuhukom ng Diyos. Ngunit sa konteksto ng Gates of Darkness, ang apoy ay ginamit upang magbigay ng hellish atmosphere. Ito ay panggagaya o mockery sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diablo ay laging nagnanais na maging tulad ng kataas-taasan. Gusto niyang magkaroon ng sarili niyang apoy, sarili niyang trono, at sarili niyang pagsamba. Ang nakakalungkot, ang mga taong nanonood ay tila naging mga moth o gamo-gamo na nakakit sa apoy na papatay sa kanila. Ang aliw na dulot ng palabas ay panandalian lamang, ngunit ang espiritual na epekto ng pagbubukas ng pinto sa ganitong uri ng impluensya ay maaaring magtagal. Kailangan din nating pag-usapan ang epekto nito sa collective consciousness o ang pangkalahatang kaisipan ng lipunan. Kapag ang isang syudad ay pumapayag na magkaroon ng ganitong kalaking demonstrasyon ng okultismo, binabago nito ang espiritual na atmosfera ng lugar. Sa lumang tipan, kapag ang isang hari ng Israel ay nagtayo ng dambana para kay Baal, ang buong bansa ay nagdurusa. Ang lupa ay nasusumpa. Ang ginawa sa Toulouse ay parang pagtatayo ng altar ni Baal sa makabagong panahon. Hindi man sila nag-alay ng mga hayop, nag-alay naman sila ng oras, pera at enerhiya. Ang pagsang-ayon ay isang uri ng pakikipagkasundo. Sinasabi sa Amos, makakalakad baga ang dalawa na magkasama, libi na sila'y magkasundo. Sa pagpayag ng gobyerno at ng mga tao sa ganitong palabas, nakipagkasundo sila sa mensahe nito na ang kadiliman ay bahagi ng buhay na dapat ipagdiwang. Amos versikulo 3 talata 3. Tignan natin ang karakter ni Lilith ng mas malalim. Sa mga makabagong kilusan, si Lilith ay inaangkin ng ilan bilang simbolo ng feminist power o ang babaeng hindi nagpapasakop. Ngunit sa espiritual na katotohanan, ang rebelyon ay hindi kalayaan. Ito ay pagkaalipin sa kasalanan. Ang tunay na kalayaan ay matatagpuan lamang sa pagsunod kay Kristo. Ang pagpapalaganap ng imahe ni Lilith ay bahagi ng pag-atake sa disenyo ng pamilya at sa papel ng bawat isa ayon sa Biblia. Gusto ng kaaway na sirain ang imahe ng Diyos sa tao at ang pinakamabisang paraan ay ang sirain ang konsepto ng kasarian at pamilya. Kung ang idol ng kababaihan ay isang demonyo ng gabi na pumatay ng mga bata ayon sa alamat, anong klaseng lipunan ang ating binubuo? Ito ay lipunan na walang pagpapahalaga sa buhay at sa kaayusan ng Diyos. At huwag nating kalimutan ang musika. Ang soundscape o tunog na ginamit sa palabas ay inilarawan bilang mabigat, maingay at nakakatakot. Ang musika ay may kapangyarihang espiritual. Si David ay tumugtog ng alpa upang palayasin ang masamang espiritu kay Saul. Sa kabaligtaran, ang musikang ginamit sa Toulouse ay tila dinisenyo upang magpatawag o mag-invoke ng takot at ligalig. Ang tunog ay tumatagos sa kaluluwa. Ang mga tao ay hini-hypnotize ng pinaghalong ingay ng makina at tugtugin. Ito ay isang uri ng ritual. Sa mga paganong kultura, ang tambol at ingay ay ginagamit upang tawagin ang mga espiritu bago ang isang pagsasakripisyo. Sa Toulouse, ang sakripisyo ay ang isipan ng mga manonood na unti-unting sinusuko ang kanilang kritikal na pag-iisip at tinatanggap ang palabas bilang normal. Sa harap ng ganitong mga kaganapan, ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga anak? Sinasabi niya, lumabas kayo sa kanya, bayan ko. Ito ang panawagan na humiwalay sa sistema ng Babylonia. Ang Babylonia sa pahayag ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang sistema ng mundo na puno ng karangyaan, kalaswaan at pagsamba sa sarili. Ang palabas sa Toulouse ay amoy na amoy Babylonia, marangya, magastos, nakakaakit, ngunit bulok sa loob. Bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat makibahagi sa mga gawa ng kadiliman. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ang pagiging relevant ay hindi nangangahulugang gagayahin natin ang mundo. Ang tunay na relevance ay ang pagiging asin at ilaw. Ang asin ay masakit sa sugat at ang ilaw ay masakit sa mata ng nasanay sa dilim.
Kung ang ating mensahe ay hindi na tumutol sa mali, baka nawalan na tayo ng alat. Roma versikulo 12 talata 2. Ang nakakatakot na katotohanan ay ang unti-unting pagkawala ng takot sa Diyos. Ang tawag dito sa Ingles ay the loss of the fear of God. Kapag nawala ang takot sa Diyos, ang tao ay nagiging hayop. Gagawin niya ang lahat ng gusto niya dahil akala niya ay walang maghuhukom sa kanya. Ang pagpapakita ng mga demonyo sa kalsada ay tanda na hindi na nila iginagalang ang Diyos. Para sa kanila, ang Diyos ay isang mito at ang demonyo ay isang concept. Ngunit ang Biblia ay malinaw. Ang Diyos ay hindi napapabiro. Anuman ang ihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang Europa ay naghahasik sa hangin at sila ay aani ng ipo-ipo. Ang paglaganap ng kawalan ng pag-asa, depresyon at kaguluhan sa Europa ay maaaring tingnan bilang bunga ng kanilang pagtalikod sa bukal ng buhay. Ang papel ng panalangin sa panahong ito ay higit na mahalaga. Ang ating pakikipaglaban ay nasa prayer closet. Kailangan nating ipanalangin ang mga taong nabulag ng ganitong palabas. Marami sa kanila ay lost sheep na walang pastol, naghahanap ng kahulugan sa buhay. Kaya sila naaakit sa mga higanteng papet. Akala nila doon nila makikita ang magic na hinahanap nila. Kailangan nating ipakita sa kanila na ang tunay na himala ay ang pagbabago ng puso na dulot ni Jesus. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang bumuga ng apoy at usok, kundi ang bumuhay ng patay at magpagaling ng may sakit. Ang ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin kailangan ng special effects upang patunayan ang Diyos. Kailangan lang natin ng katotohanan at pag-ibig. Sa huli, ang gate of darkness ay isang paalala na ang pinto ng biyaya ay bukas pa, ngunit hindi habang buhay. Darating ang panahon na isasara ng Diyos ang pinto, gaya ng pagsara ng pinto sa arko ni Noe. Noong panahon ni Noe, ang mga tao ay abala sa pagkain, pag-inom at pagpapakasal hanggang sa dumating ang baha. Sa Toulouse, ang mga tao ay abala sa panunood, pagpapalakpak at paglilibang. Hindi alam na ang espiritual na baha ay paparating na. Ang ating tungkulin ay maging tulad ni Noe, tagapangaral ng katuwiran sa isang masamang henerasyon. Maaring tawanan tayo, maaring sabihin nilang tayo ay killjoy o makaluma. Ngunit ang kaligtasan ng kaluluwa ay mas mahalaga kaysa sa opinyon ng tao. Isipin ninyo ang kaibahan ng dalawang syudad. Ang syudad ng tao na nagtatayo ng mga tore at makina para sa kanilang sariling kaluwalhatian. At ang syudad ng Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit. Sa bagong Jerusalem, walang templo dahil ang Diyos at ang Kordero ang templo nito. Walang kailangan na araw o buwan dahil ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay liwanag. Wala ng gabi doon. Sa Toulouse, ipinagdiwang nila ang kadiliman at gabi. Ngunit tayo, mga anak ng Diyos, ay naghihintay sa araw na walang hanggan. Ang gates of darkness ay guguho. Ang bakal ay kakalawangin. Ang kahoy ay mabubulok. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang tanong sa bawat isa sa atin, saang pinto ka papasok? Sa pinto ng kadiliman na maluwang at marami ang dumaraan o sa pinto na makipot na nagdadala sa buhay? Ang hamon sa atin ngayon ay maging mapagmatyag. Huwag tayong makontento sa pagiging Sunday Christians. Ang labanan ay araw-araw. Ang kaaway ay nagpaparada sa lansangan. Hindi tayo pwedeng magtago sa loob ng simbahan. Kailangan nating dalhin ang liwanag ni Jesus sa labas, sa paaralan, sa trabaho, sa social media. Kung ang kadiliman ay matapang na nagpapakita, dapat mas matapang ang liwanag na magningning. Huwag tayong mahiya sa ebanghelyo ni Kristo. Ito lamang ang pag-asa ng mundong ito. Sa bawat gate of darkness na bubuksan ng kaaway, ang Diyos ay nagbubukas ng bintana ng langit upang ibuhos ang kanyang espiritu sa mga uhaw at tapat. Bilang pangwakas, alalahanin natin ang sinabi ni Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan.
Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Ito ang ating panghahawakan. Kahit gaano pa kalaki ang mga higanting makina ng kaaway, kahit gaano pa kadilim ang kanilang palabas, ang isang munting kandila ay kayang pawiin ang dilim. Tayo ang kandilang iyon. Tayo ang asin. Tayo ang ilaw. Tumindig tayo para sa katotohanan, manalangin para sa mga naliligaw, at huwag tayong matakot. Ang tagumpay ay naitakda na sa krus ng Kalbaryo. Ang gates of darkness ay hindi magtatagumpay laban sa iglesia ng Diyos. Juan versikulo 8 talata 12. Ang kwento ng Toulouse ay hindi patapos. Ito ay isang kabanata lamang sa mahabang tunggalian ng mabuti at masama. Ngunit alam natin ang wakas ng kwento. Ang kordero ang mananaig. Ang mga halimaw at ang mga gumawa sa kanila ay yuyuko sa paanan ng haring mga hari. Kaya kapatid, patibayin mo ang iyong loob. Isuot mo ang buong kalasag ng Diyos. Ang panahon ay maikli, ngunit ang kawalang hanggan ay naghihintay. Piliin natin ang liwanag, piliin natin si Jesus, ngayon at magpakailanman.